Hi everyone, our Bible verse for today is all about Genesis 1:28. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase its number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." So, pinagpala sila ng Diyos. Ang sinabi, magkaroon kayo ng mga anak at magpakarami. So, punuin ninyo ang lupa. Ang original intention ng Diyos ay mapuno yung buong mundo ng tao at mga bansa na nire-reflect, nasasalamin yung imahe ng Diyos. So, yung original intentions of God. Bagamat ang tao nahulog sa pagkakasala, hindi naman nabago yung original plan ng Diyos. That's why there is a church, the body of Christ. Yung body of Christ, sila yung magpapatuloy na original plan ng Diyos na punuin ang buong mundo ng mga tao sumasamba at naglilingkod sa ating Diyos. That's why meron tayong tinatawag na Great Commission. Yung Matthew 28:18 to 28. Sabi dito ni Jesus Christ, "All authority in heaven and earth has been given to me. That's where go and disciple the nation." So, ito yung unang teaching. The church is called to be disciple of all nation. Kung isipin natin, napakaganda na go disciples the nation. Ang nasa isip niya, hindi lang dun sa Matthew 28 na yun. Ang nasa isip niya is back to the original plan of Genesis chapter 1. That's why yung Matthew 28, mauunawaan mo yun. Kung familiar tayo sa mga Bible verse, dun pa lang sa Genesis chapter 1, ito yung talagang pinaka-goal, yung Great Commission, na nung inutusan Diyos yung kanilang mga alagad, humayo kayo, gawin niyo disipulo lahat ng bansa. The context nito is dun sa original plan of God na punuin ang buong bansa na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. So, the church called disciple of all the nation. That is the mandate. Ibalik yung buong mundo sa original plan of God. And napakaganda talaga ng plan ng God. Yung Great Commission na matutupad talaga yun. Kasi yung Matthew 28, vision pa lang yun eh. Pero this time is a mandate. It's also a prophetic visions. Prophesy, umpisa pa lang. So, lahat ng mga bansa is magiging followers ng Jesus. Kabilang na yung lahat ng bansa, yung bansa natin. And alam mo yun, ang sarap sa pakaramdam that we tuloy tayo at mag-praise tayo. Yung righteousness and justice is mamayagpag sa buong mundo because of God. Hindi lang spiritual, because earthly things din to. All authority in heaven and earth has been given to Him. Sa heaven, walang authority si Satanas. That's why nagrebelde siya sa langit. And sa lupa, may authority si Satanas because tinukso niya si Adan, si Eva. Kumbaga, inagaw niya yung authority kay Adan that time. But nung dumating si Jesus Christ, tinalo niya si Satan, tinalo niya yung kasalanan, yung kamatayan, lahat ng authority ay nasa kanya na kay Jesus na. In heaven and earth, all authority in heaven and earth. Sa makatuwid, yung influence na ating Panginoong Jesus, hindi lang pang heaven lang, kundi heaven and earth. That's why naayos yung mundo natin. At yung sinugo ng Diyos dito sa mundo, the church has the task to discipling the nations, and we are called to disciple the nation. At lahat ng mga bansa, at kahit yung mga pinakaayaw sumunod sa Panginoon, alam niyo po yun, lahat yan darating yung time sasamba sa ating Panginoong Jesus, because yung Great Commission ng ating Panginoong Diyos ay magwawagi, because that is the mandate na madisipulo lahat ng bansa at mangyayari yan. Sapagkat ito ay nakadepende sa pangyarihan ng ating Panginoong Diyos. And the church called to influence the world. Bilang isang churches,
Actually, maraming churches nagbaback out, pero if you believe in God at kapitan mo yung pinanghahawakan mo, yung mandate ng ating Panginoon, hindi ka basta bibitaw, because the churches is called to influence under the authority of our God. So, panghawakan po natin yun. Because when you say, sabi nga ni Jesus Christ, you are the salt of the earth. When you say salt, that is influence. Influensya po yan. But if the salt loses its saltiness, how can it be saltiness again? So it is no longer good anything. So tayo bilang church, a body of Christ, hindi lang tayo basta-basta itinatapon na lang, natatapak-tapakan lang. So maliban na lang kung mawala yung saltiness, diba? At hindi diba mangyayari yan sa mga church. Mananatili ang mga churches, the salt of the earth, the light of the world. So, ikaw bilang church, dapat hindi aandap-andap yung ilaw mo na kaya mo ma-impluensyahan yung mga tao sa paligid mo under the control of God. The light of the earth. Walang influensya na walang liwanag. Kapag nagliwanag, yung kadiliman nagliliwanag, diba? So, may influensya talaga. May mangyayari. Ang sabi ng Panginoon sa verse na to is Matthew 31 to 33. Yung kingdom of God like is a master seed. Nag-umpisa lang sa master seed, napakaliit lang. So yung seed ng Panginoon, na ating Panginoon Hesus Kristo, lalaganap yan at magiging pinakamalaking halaman yan. So in-explain ni Jesus Christ, para siyang yeast na pag hinahalo at minasa, at the beginning hindi mo nakikita, walang impluensya, pero kapag naluto na yung minasa, umaalsa yung buong minasa. Meaning to say, kahit maliit lang yan na pangpaalsa, kaya impluensyahan lahat. So basically, it's just like that. So, salt of the earth, light of the world, alam mo yun, mahilig siya sa combo. Si Jesus Christ mahilig sa combo, di ba? So, yung kingdom ng Diyos lalaganap para yung master seed at parang yeast na kayang paalsahin yung buong, alam mo, may influence talaga. So the church is called to influence of the world. Hindi tayo dapat magtago, or lalo na mga church na wala kang ginagawa. You have the missions for the great commissions of God, and as part of the church, kailangan lumago tayo sa pananampalataya at alam mo yun, para maipalaganap mo yung Great Commission ng ating Diyos na mag-impluensyahan yung workmates, yung family, yung workplace, yung mga kaibigan natin, yung schools, and that is the concept of the church. We are called to influence of the world. Otherwise, hindi ka naniniwala that you are the salt and light. And number 3, the church is called to spread the reign of God. Ito po ay may panawagan na ipakalat ang paghahari ng Diyos dito sa mundo. Sabi nga ng Panginoon Diyos, yun daw dapat manalangin. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung paano naghahari ang Diyos sa langit, ganun din dapat sa lupa. Your kingdom come, your will be done. Mapasa amin ang kaharian mo at masunod ang kalooban mo dito sa lupa, nakagaya sa langit. So paghahari ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, dapat mangyari dito sa lupa. At yan ang ating trabaho. Ang mapalaganap, maimpluwensyahan ang mundo under the control of our God. Disipluhin natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Unang-una na yung pamilya natin, yung mga lalo na yung mga leaders ng church, diba? Ulahin nyo muna yung pamilya. Then friends, yung workmates, yung mga tao sa paligid natin, disipulahin natin sila na mapalapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. Napakasarap magpag-aral sa Panginoong Diyos. Ang sarap maging parte ng Great Commissions of God. Napakasarap maging, alam mo yung parte ng ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Because in church, we have margin order. And advancing church tayo. And hope maging parte tayo ng original intentions of God to fill the earth. Thank you everyone and God bless.